banda. At pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Sino yan? Sino yan? Crispin? Kayo ba yan? Rizal! Rizal! Bumalik ka sa impyerno yung pinanggalingan! Demonyo ka! Santa Maria, Ina ng Diyos. Alagaan niyo po sila. Sila na mga anak ko niligaw na masasamang espiritu na malaboy-laboy sa lansangan ngayong gabi. Lalong-lalo na si Crispin. Takot na takot sa tingin ng aking si Crispin. Kumapit ng mahigpit sa kuya! Pagdami niyo sa puno ng balete kung saan nagbigti ang Kastila! Magmadali! Naghanda ako ng piyesta para sa ating lahat. Isang linggo kung tinis ang katahimikan ng kubo ito. Ngayon, ipagdiwang natin ang pagbabalik ng mga bunso kong halakhak. Basilio, huwag kang tumawa bang kumakain. Baka lumabas ang kanin sa ilong mo. Hindi marunong tumawa ang mga prailo natin. Kasing seryoso nila ang mga santong bato sa simbahan. Huwag na kayong bumalik doon! Bawal ang umalakak doon! Alam niyo bang sa tuwing orasyon ay nagkakasala dahil sa halip na itinupok ang ito kapag hindi nakapatayo. Ang kampanay sa bayan, ang aking kakayanin mo pa kayang maghuli ng lubid para sa susunod na pagkakas. Baka hindi na kayo makanyan sa bigat inyong pasahin. Ako na lang magtatrabaho. Ang kinapailangan, dudublein ko ang gulay na aking itinitinda. Kakausapin ko ang iyong ama. Huwag kayong matakot sa kanya. Mabait siya. Kapag hindi lasing. Pedring! Sina Crispin at Basilio! Hindi pa umuwi! Baka tinali na ng prele sa haligi! Ayokong isipin. Tulungan natin sila! Hinayang lang sa mga pagkakataon. Dapat kasama namin ang ating mga anak. Gabi-gabi na lang. Pagkatapos, magagalit ka dahil amoy pusok ang asawa mo. Amoy pawis ang iyong mga anak. Mahirap natin mag-asawa. Ang mga manok, mas malaman pa yata kaysa sa mga anak natin. Kung ganun din sana kahalagang mga anak mo para sa iyo. Mahal kita. Mahal na mahal ko rin ang ating mga anak. Ang bunso natin si Crispin. Lumalaki na kamukha mo. Nagtatrabaho silang dalawa sa simbahan bilang pambayad utang sa private. Bakit kailangan silang? Hindi ko dapat sabihin mo. Alam mo bang nalulungkot ako sa tuwing inikwento sa akin ng mga bata ang kanilang mga pangarap? Nalulungkot ako dahil hindi ka kasama sa mga pangarap na yun. Huwag kang malupit sa mga bata, Pedrine. Lumalaki sila na takot sa iyo. Baka sa paglaki nila, ikaw rin ang kanilang pagmalupitan. Naalala mo ba yung nangyari kay Kaenchong? Hiwa-hiwa din sigurong sumalangit ang kanyang kaluluwa matapos siyang habulin ng taga ng sarili niyang anak. May kinakabahan din sa tuwing napapansin kong nagbabaga na naman ng iyong mga mata. Halos maramdaman kong unang sampal ang susunod na suntok at ang sunod-sunod ng pagmumuha. Kaya
siguro naging ganun ang bunso natin si Crispin. Naging sumpo niya. Dahil ipinaglihis sa bugbog. Naalala kong sabi ni Inay nung araw na nilayasan kita. Na bahagi raw ng pagiging asawa, ang bugbugin. Nakita ko rin kung paano siya sinaktan ng Itay noon. At kung paano siya rin halos ang humingi ng manikluhod at humingi ng patawad sa Itay. Pagkatapos, kala ko, makakasanayan ko ang lahat ng ito. Hindi pala kaya ng aking katawan. Maraming sakit ang nararanasan ng isang babae. Maliban sa pagod sa paggawain, nariyan ang kabuuan ng pagkilot ng iyong puson. Ang panganganak, susumpain mo ang langit at lupa. Narinig mo na siguro kung paano kita murahin nung ipinanganak ko si Basilio. Hindi ka na makakauli! Pero ngayon, nagtagumpay pa rin ang sarap. Tiniis ko na lang muli ang sakit. At minura na lang kitang muli. Dapat siguro, pabuntis ka na. Nang hindi ka na matawa sa mga pinagsasabi ko. Alam mo ba ang pakiramdam? Para! Itinatay mo sa pupakwan! Bakit kailangan kami mga babaeng maghirap ng ganito? Ayon sa mga sermon ng Padre Damaso, ay pinagbabayaran daw ng aming lahi ang mga kasalanan ni Eva. At nangangailangan ang mga babae rin ang siyang tumubos sa mundong ito. Dahil siya naman ang punot dulo ng kaguluhan. Eh bakit ko pagbabayaran ng kalandian ng babaeng yon? Alam ko na kung bakit ayaw mo kong makipag-usap sa mga manang sa simbahan. Dahil sa kanila ko pinagpupulot ang pag-iisip ng ganito. Kaya siguro hindi ito nag-iluhin sa mga manang sa simbahan. Dahil kung sino-sino mga tauhan sa Biblia ang kanilang nilalakas tama. Hindi na kailangan ng intelihensiya. Kung dito rin kasi ito ang aking pagpapakasakit, lalagpas ako sa langit! Sabi ni Inay, sundin ko daw lahat ng gusto ng asawa ko. Anong gusto mo, mahal? Gusto mo ng hapunan? Heto! Hapunan! Gusto mo ng planchadong kamisa? Heto! Plancha! 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 Gusto mo ng kamatis? Heto! Kamatis! Gusto mo ng asin? Heto! Asin! Gusto mo ng tubig? Heto! Tubig! Gusto mo ng suso? Heto! Suso! Gusto mo ng minatamis? Ako, minatamis. Hirap na ako, Pedring. Pakiramdam ko, buhok ko na lang ang hindi sumasakit. At huwag mong sabihin, kung hindi ka masaya sa pamamahay ko, eh di bumalik ka sa inyo. Sino ang babalikan ko? Ang mga nakalibing ko mga magulang? Kanino ako tatakbo? Iiwasan ako ng buong bayan na parang isang salot. Alam mo namang titiisin ko ang lahat para kina Crispin at Basilio. Huwag mong saktan ng mga bata, Pedring. At tuwing bumabaling sa akin ang iyong panghahampas. Halos naririnig ko ang ina at si Padre Damaso kumakanta ng Sisa, ulirang ina, ika'y magiging santa. Kaya laging nawawalang yantok na ito. Dahil lihim na tinatapon nila Crispin at Basilio. Ako may matagal nang gustong itapon ang yantok na ito.
Ayokong ako ang inuutusan mong kumuha nito sa tuwing pinaparusahan mo ang mga bata. Mga sanggol pa lamang sila. Maninipis pa ang kanilang balat. Alam mo bang nakadapa silang nakahiga kong gabi dahil masakit lumapat ang namamagang puwet sa sahig? Kung ang kalabaw nga'y lumilingon sa bawat kumpas, ano ba kaya kapag tao hinahampas? Damin mo ang balat namin. Balat kalabaw ba kami? Hirap na ako, Pedring. At huwag mong gamitin ang boses na yan. Kung bugbugin din kaya kita, paiinumin kita ng paiinumin hanggang sa kaya na kita hampasin ng yantok na ito. Maramdaman mo lang kung paano masaktan. Crispy! Basilio! Dali! Hali kayo! Manood kayo! Utangin na ka na eh! Lalawang ka! Huwag mo murahin mga patay! Huwag mo murahin mga patay! Huwag mo murahin mga patay! Giselle! Giselle! Demonyo ka! Napanaginipan kong lahat ng ito kanina. Hinampas daw kita ng hinampas. Hanggang sa duguan kong nagmakaawa sa akin. Pagkatapos, bumaba ako sa silong at pinugutan ko mga manok mong pansabong. Siguro, dumadating ng mga panaginip na to tuwing araw ng mga patay. Baka nagpaparamdam lang ang itay. Dalawin naman natin ang puntod niya bukas kasama ang mga bata. Naalala kung sabi niya kung araw na lang ang salita. Di daw dapat pagkatula. Lalaki nanginginig lumalabas ang bilagi. Pinagkasalang pa ng suka. Sino kausap mo? Ha? Wala! May kasama ka ba dito? Ikaw, bilang ko ng kausapin ng pugong! Ang mga imahen! At ibang kasangkapan dito sa bahay, buwan pang maiwan akong mag-isa! Nakalaka ka talaga! Hindi nasasaktan ako! Naalala mo ba? Wala talaga puluting dalawa! Kadri, baka nakikita tayo lang ng titay! Kumain ka na ba? Hindi pa! Hating gabi na at wala pa yung dalawa mong anak. Lalaki na yata ang labo ng mga lintik. Ano sa bagay mo? Bakit ka naman muna? Kailangan ba? Dala-dala mo laging yantok na yan? Pantaboy sa mga asong ulol. Panghampas sa mga idyong bulol. Pasensya na sa inyo. Wala akong nakolektang buwis ngayon. Paano ko ngayon sasabihin sa inyo na wala akong nakolektang buwis? Alam mo ba kung ilang yantok na nababali sa likod ko? At pagkatapos, kung magsalita ka, parang hindi ka nakikinabang sa lahat ng yan. Hindi kita sinisisi. Mahal kita. Mahal na mahal ko rin ang ating mga anak. Nagtatrabaho silang dalawa sa simbahan upang makaipon ng kaunting salapi. Maga silang natuto, Pedring. Bayaan mo sila matuto. Ayaw mo nun? Makakatulong na sila sa atin. Hindi ko alam na darating ka ngayong gabi. Sina Crispin at Basilio lang pinaganda ko. Magtsatsaga na to! Para sa ukturan para sa sabong. Palaging Tiago! Hingi mo ako ng balato sa mga bata. At pag binuenas, tudoblin kong bayad. Huwag mo na yung kamatis. Lagyan mo ng konting asin. Hoy! Bakit ka nakatunganga? Ang sabi ko, hiwain mo na yung kamatis. At sa susunod, huwag mo na yung kayo pang mahinog. Mas masarap pa kayo na mumulang-mula pa lamang. Hindi ako mapagkatulog ang gabi. Kung naisip ko si Crispin at Basilio. Masakitin ang bulso natin. Maaga silang natuto kay Dream. Masakitin ang bulso natin si Crispin. Huwag kang maritig sa kanila, Pedring.
lumalaki silang takot sa iyo. Baka sa paglaki nila, ikaw rin ang kanilang pagmalupitan. Naalala ba nangyari kay Ka Enchong? Iwan-iwan din sigurong sumalangit ang kanyang kaluluwa. Natapos siyang habulin ng taga ng sarili niyang anak. Minsan, ayaw na ng mga anak mo umuwi dito. Kapag nababalitaan nila, dito ka matutulog kung gabi. Huwag kang magagalit, Pedro. Kahit papano, natuto na rin sila. Payaan mo silang matuto. Kesa nang gugulo sila dito sa bahay. Nagpakinabang din sa dalawang anak mong yan. Eh bakit kung magsalita ka? Laging anak ko! Anak ko! Anak mo rin ang mga yun ah! Magmamay ang kutsilyo. Wow, nirentalas. Itsura mo yan. Ano mo yung itsura mo? Kung hindi kita kilala, mapagkakamala ka tayo ka. Mag-aayos ka naman, sisang! Hoy! Gusto mo ng tubig? Hirap na ako, Pedri. Tulungan mo naman ako mag-alaga sa kanilang dalawa. Sa ating mga anak. Ano ba sa palagay mo ginagawa mo? Nakikipagsasada sa mga bahay ng kalsada? Katulad ng ginagawa mo? Kaya ako nagsasabong para may makain kayo. At kaya ako nagsusugal para sa inyo! Hindi kita sinisisi. Hindi na talaga kaya ng katawan ko. Buhok ko na lang yata hindi sumasakit. Kung hindi ka kontento sa pamamahay ko, mag-alsa balutan ka at bumalik ka sa mga magulang mo! Sino ang babalikan ko? Maglatag ka doon sa puntod ng mga magulang mo sa sementeryo. Tumigil ka! Ano pa bang gusto mo, Pedring? Huwag mong gamitin ang boses na yan. Gusto mo ng kamatis? Heto! Kamatis! Gusto mo ng asin? Heto ang asin! Gusto mo ng tubig? Heto! Tubig! Gusto mo ng suso? Heto! Suso! Ayaw mong sumiping sa asawa mong amoy puso? Tumigil ka! Huwag kang malupit sa mga bata, Pedring. Mga sanggol pa lamang sila. Maninipis pa ang kanilang mga balat. Alam mo bang nakadapa silang nakahiga kong gabi? Dahil masakit lumapat ang namamagang puwet sa sahig. Kung ang kalabaw may lumilunod sa bawat kumpas. Ano ba kaya kapag taong hinahampas? Damhin mo ang katawan namin. Balat kalabaw ba kami? Ha? 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 Napanaginipan kong lahat ng ito kanina. Hinampas daw kita ng hinampas! Hanggang sa dugo ay kung nagmakaawal sa akin. Pagkatapos, bumaba ako sa silong at pinugutan ko mga manok ng pagsabog. Sinapiang ka na nga ng demonyo, babae ka! Magiging santa. Sisa, pulirang ina, ika'y 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 magiging santa. Sisa, ulirang ina, ika'y magiging santa. Sisa, ulirang
ika'y magiging santa!